Yan, so dito na po tayo sa part ng arts. Ayan, so Unit 2, Colors and Harmony. So dito po tayo sa lesson number 2, Analogous Colors. Okay, so sa arts naman, dito kayo mag-start sa page 146, okay? So dito po sa page 146, ayan, analogous colors. Pag sinabi nating analogous colors, yun yung makikita natin sa color wheel, no? 'Di ba sa color wheel natin meron tayong 12 kulay. So pipili lang kayo doon ng apat na kulay na magkakatabi. Okay? Apat na kulay na magkakatabi. Hindi po pwedeng yung isa nandoon, yung isa ang layo. Basta tabi-tabi sila na apat na kulay. Okay? Magkakatabi, hindi siya po pwedeng malayo. Okay, check natin yung color wheel. Color wheel. Color hair. Color wheel. Chart. Yan. Yan. So let's say for example, napili nyo yellow. So pwedeng yellow, yellow, orange, orange, red, orange. O kaya naman, kung ayaw nyo yun, pwede naman halimbawa yellow, yellow, green, green, blue, green. Basta apat lang sila. Napili nyo halimbawa blue, blue, violet, violet, red. Yun lang apat. Okay? So kahit alin dyan ang mapili nyo as long as magkakatabi silang apat. Okay? So yun po yung tinatawag natin na analogous colors. Okay, so mosaic, if you say mosaic, said to be an artwork done with great patience. Kasi matindi talaga tong mosaic. Yan. Analogous colors, ito yung binanggit ko kanina. So for your activity, gagamit kayo ng as much as possible ay hindi ko lang alam kung kakayanin siya ng tawag dito ng watercolor, no? Pero mas okay sana siya kung yun talagang magagamit nyo. Pero kung hindi kakayanin, hindi mag-appear yung kulay, pwede naman gumamit naman ng poster paint, ayan, as long as mahugasan nyo yung mga kamay niyo. Kasi, yan ang inyong gagawin na the finger-printed mosaic. Okay, so let's say for example, gumawa kayo ng isang design gamit ang inyong daliri. Try natin dito, no? Finger painting for kids ideas. Ayan. So, halimbawa, gumawa kayo ng puno. Oh, ito. Yan. 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 So, gamit lang inyong mga fingers. Yan. So, ayan, may idea na kayo, ha? So, yeah, hindi kayo gagamit ng brush. So, all you have to do is to have finger printed mosaic. Yan. So, gagawa kayo ng mosaic, pero ito siya. Okay, gamit ang inyong daliri. Okay? So that will be for arts. Yan. Isa lang po ang gagawin. Okay? Patuyuin po wag mamadaliin kasi pag di ba napapagawa ko ng arts, lalong-lalo na yung tapos minadaling gawin bago, kunwari, halimbawa, ginawa ng Friday morning, hindi pa tuyo, nagdidikit-dikit tuloy siya. Okay? So next we have, wala pala yan, PE yan. Okay? Next we do have the health. Yan. Unit 2, Lesson 2, the prevention and control of diseases from parasites. Yan. So, last na po to, health, no, for your activity. So, ito po ay dito kayo mag-start sa page 320, no? The prevention and control of diseases from parasites. If you say parasites, these are living things that use other living things like your body. So, they use it as a food and place to live in, no? Mga parasites. Ano ba yung mga common parasitic diseases natin? So, syempre, malaria, yan. Halimbawa, karon tayo, dahil sa mga parasites na yan, nagkaroon tuloy tayo ng malaria. Yan. So, it can spread from human to human through Anopheles, a female mosquito. Yan, parasite ang mga mosquito. Kaya importanteng walang mosquito sa ating mga tahanan kasi it can cause malaria, yung matinding lagnat. So amoebiasis, yun yung nakainom tayo ng tubig, akala natin malinis, pero hindi pala, yan, sasakit ang tiyan natin.
Yan, so scabies, ayan, a contagious skin disease caused by tiny mites, yung tipong nagkakaroon ng problema sa ating mga balat, no? Yung mag-uumpisa yan sa pamumula, and then pag kinamot natin, possible na magkaroon yan ng sugat. Yan. So dengue, ayan, dahil din yan sa lamok, no? So yan yung mga sakit na from the parasites. Okay, so ano yung activity natin? Okay, so gagawa kayo ng, all you have to do is to choose one parasitic disease and then make a poster collage that tells how to prevent this parasitic disease. So doon po sa cartolina ninyo, puti po siya, no? Yung 1/4 lang ang gagamitin, no? Kasi pag pinasa niyo ng buong buo yung cartolina, masyadong malaki. 1/4 again, sa 1/4 lang po na cartolina gagawa ng poster collage na nagpapakita kung paano iiwasan itong mga parasitic diseases na to. Okay? Pwede po bang hindi gumamit ng old magazine? Pwede. Pwedeng kayong gumamit ng lumang dyaryo? Pwede. Ayan. So, depende po yan sa inyo. As long as gagawa kayo ng poster collage again na nagpapakita ng paraan kung papaano maiiwasan si parasitic diseases. Okay po? Ayan. So, stop ko na siya para